Bago sumapit ang bagong taon, mas pinaigting ng Manila Police District ang kanilang kampanya laban sa iligal na paputok sa iba't ibang bahagi ng lungsod, partikular sa Tondo at iba pang barangay. Ayon sa ulat, ilang illegal firecrackers at pyrotechnic devices ang nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang iwas paputok operations, kabilang ang mga plapla, boga, sinturon ni Judas at kwitis na madalas nagdudulot ng aksidente sa mga residente. Sa Baseco at Parola compound sa Tondo, naitala naman ang pagkakahuli ng mga nasabing ipinagbabawal na paputok habang may ilang kabataan pa ring nahuling gumagamit nito sa kalsada. Ang mga confiscated items ay bahagi ng pagsisikap ng pulisya na bawasan ang insidente ng pinsala at sunog sa panahon ng selebrasyon. Para naman bigyan tayo ng update kaugnay sa mga confiscated at nahulihan ng mga iligal na paputok, makapanayam natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, Police Major Philip Ines. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa programang FYI. Good morning, sir. Happy New Year. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalaya at mabungang bagong taon sa ating lahat. Ganun din po sa mga nakatugaygay sa inyong programa. Kumusta ang New Year mo, sir? Ay masasabi natin naging produktibo at sabi natin na itawid natin ng maayos yung ating pagsalubog sa bagong taon. Speaking of New Year, kumusta, sir, ang New Year dyan sa Maynila? At may mga naaresto ba at may mga na-confiscate na mga paputok? Yes, sabi nga ng aming ama ng lungsod ng Maynila, maingay, masaya, ngunit ligtas. Meron naman tayong mga naitalang mga minor incident, pero sabi nga natin generally peaceful yung ating selebrasyon ng pagsalubong sa bagong taon. At i-report na rin natin, base datin sa ating monitoring ng ating mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na paputok, meron tayong mahigit kalahating milyon na nakumpiska dyan. At 7 dyan ang naaresto natin, 7 individual ang naaresto natin para dito sa paglabag sa RA 9183 o yung batas na sumasaklaw dito sa mga pagbibenta, pagdidistribute at paggamit ng mga illegal na mga paputok. Sir, nasa na ngayon itong mga naaresto na mga na may kaugnayan dun sa may kaugnayan dun sa mga illegal na paputok, sir, di ba? Itong pagkakaaresto nila. Nasa na po sila ngayon? Yes, itong mga to ay nasa mga kustudiyan ng iba't ibang istasyon na nakahuli sa kanila at yung iba naman sa pagkakaalam ko ay nakapaglagak na rin ng kaukulang piyansa para doon sa kanilang pansamantalang kalayaan. Aabot po sa halos kalahating milyon yung halaga? Mahigit kalahating milyon po, Higit. Ma'am Raya, yung ating pong mga nakumpiska dyan. At nakita naman po natin yung ating tuloy-tuloy na operasyon dyan sa mga illegal na paputok. At hindi lamang po yung illegal na paputok, pati po yung mga binibenta ng wala pong PH marking, kinukuha din po natin yan. Kasi ang sabi nga po natin dyan, makaiwas yung ating mga kababayan na mapinsala dito po sa mga illegal na paputok na ito. Oo. Ano pa man po, siyempre po, sabi nga natin, napakarami po talagang tao dito sa lungsod ng Maynila. Mahigit 2 milyon po talaga ang mga tao na nandito. May mga naitala po tayong na biktima niyan, pero masasabi naman po natin, wala naman po talaga tayong mga bagay na maaaring pumukaw sa ating kamalayan. Yes po. Sir, tanong ko lang po kung ano po ang pinakakaraniwang uri ng paputok na nahuhuli po sa operasyon ng MPD. Marami po yun. Yung mga nakalista po doon po sa batas na nagbabawal dyan. Katulad po ng mga 5-star, yung malalaki pong mga paputok yan. At kahit hindi naman po malaki yan, ay huhulihin natin basta po walang PS mark. Kasi nga po natin alam kung saan ang gagaling. At baka mama po yung kalidad ng paputok na yan ay nako-compromise po yung safety ng ating mga kababayan. Yes po. Sir, follow up ko lang kasi po alam na po nakaramihan sa mga kababayan natin, hindi na rin naman po nagkulang, hindi rin po kayo nagkulang ng paalala po sa ating pong mga kababayan. Pero may ilan po talaga na sabihin nating pasaway na talagang nagpapaputok o talagang ginagawa pa rin nila yung hindi dapat. Ano po ang kadalasang dahilan po kapag sila ay nahuli? Ano do po ang kanilang dahilan kung bakit pinagpapatuloy pa rin po nilang ang pagsuway na ito? Tama po kayo dyan, Sir Gigo. Hindi po tayo nagkulang ng mga paalala. Ginagamit po natin ang lahat ng tungtungan. Bala po doon sa ating mga public advisory. At nalulungkot tayo dahil meron pa rin tayong mga kababayan na hindi tumatalima dito sa ating mga panawagan. At kung sakali, sabi nga natin, kalimitan talaga dyan, bakit hindi agad natin maitigil ito? Kasi naging tradisyon na ito. Alam naman natin, ang tradisyon talagang hindi ganun kadaling mawala ito.
ang sa atin dito, tuloy-tuloy natin at hindi tayo magsasawa na gawin itong paalala na ito until na mabago na natin yung mga ganitong mga bagay. Major, balikan ko lang kanina yung sinabi nyo, higit kalahating milyon. Isn't this alarming? Pero ang sabi nyo kasi, hindi naman nagkulang yung panig ng MPD. Pero can we say na hindi naging effective yung naging paalala ng mga otoridad? Kung malaki to, sir, higit kalahating milyon na halaga ng... Maraya, naging epektibo ito kung saan nga nakita natin na maraming mga kababayan natin ang nagsusumbong dito sa mga nagtitinda ng mga illegal na paputok. Kaya nga napansin natin, kalimitan dyan yung binabanggit nila, yung Divisoria. At tuloy-tuloy tayo nag-ooperate kasi may mga nagtitinda naman dyan na talaga namang merong mga permit. Pero meron pa rin talagang ginagawa yung mga tawag natin guerrilla style ng pagbibenta. Ibig sabihin, yung mga patago. Yeah. At nakita naman natin yung kampanya natin tuloy-tuloy dyan. At lahat ito ng mga na-recover natin, yung mga non-evident natin ng mga na-recover. Kasi may mga ebidensya tayo kailangan ipakita natin sa korte. Hindi mo na pwede itong i-dispose. Yung mga non-evidence dyan, nung nakaraang araw, bago sumapit ang bagong taon, kinolekta natin ito, kasama natin yung ating EOD, at iti-turn over natin to sa Regional Civil Security Unit ng NCRPO kasi sila yung merong jurisdiction sa pagdidispose nito through burning. Yun ang gagawin natin. Ang sa atin dito, ipinakita natin yung ating agresibong kampanya laban dito sa mga illegal na paputok. At sabi nga natin, ito yung mahalaga nung nakumpiska natin at katunayan, nakapag-aresto tayo ng 7 individual para dito. At speaking ho nitong mga naaresto, nasampahan na ho ba sila ng reklamo? Yes, tama po kayo dyan, Ma'am Raya, na isang pa po natin yung kaso sa kanila. Yung binanggit ko po sa inyo kanina na RA 9183. Ito po yung batas na sumasaklaw dito po sa mga pagbibenta, pag-distribute, at paggamit po ng mga illegal na paputok. Para mabigyan lang ho ng babala, Major, yung mga nakikinig partner sa atin ngayon, dun sa mga nagtitinda ng patago, yung sinasabi mo, yung guerrilla style, ano ho ba ang parusa nito kapag kayo ay nasampahan ng ganitong klaseng reklamo o kaso? Yung mahuhuli po dito ay maaari pong magmulta ng 20 to 30,000 pesos at maaari po siyang makulong ng hindi tataas sa 1 taon o maaari po siyang magmulta at makulong. Depende po ito sa pagpapasya po ng ating hukuman. Yes po. Sir, tanong ko lang kasi may nakita po ako sa footage ng nung mga nakumpiskang paputok, nilalagay sa tubig. Maliban po doon, ano po ibang mga paraan ng pagsira o ano po nito para ma-diffuse itong mga paputok po na confiscate, sir? Yes, Sir Gigo, ang ginagawa po niya, katulad po ng nabanggit ko, iti-turn over po natin yan sa Regional Civil Security Unit kung saan ang safe po protocol po dyan na pagdidispose ay true burning. Yan po ay hanap sila ng safe na lugar, yung malalaki pong space kung saan doon po nila gagawin to. Na andyan po yung ating Bureau of Fire, nandyan po yung ating EOD. Meron po tayo mga taga-local government unit na magwi-witness po. Kasama na rin po yung mga kawani ng DNR. Major Ernest, may napansin ho ba kayo o base sa inyong investigasyon or sa inyong data, yung may pagbabago ba dun sa trend ng paggamit ng mga paputok kumpara nung mga nakaraang taon? At mas marami ba yung mga lumalabag na naman ngayon? Kasi 'di ba merong time na talagang disiplinado yung mga tao at sa isang designated area lang talaga nagpapaputok? Patuloy po tayo nananawagan sana Ms. Raya, Sir Gigo, na sumunod dito. Pero marami pa rin talaga tayong mga kababayan na talagang kinikipit balikat ito. Ang sa atin dito kaya ginagawa ito ng inyong pambansang pulisya para po sa kanilang safety. Mapangalagaan po natin hindi makompromiso yung ating mga ari-arian at buhay. Kaya nga nalulungkot tayo dahil dito sa lungsod ng Maynila, meron tayong isang bata dito na nagbukas ng buhay dahil lamang po dito. Kaya sabi nga natin sa ating mga kababayan, hindi po kami mapapagod na gawin natin yung mga paalala na ito. Pero it's a matter of shared responsibilities. Tulungan nyo rin po kami. Kayong mga magulang na nakikita nila yung kanilang mga anak na may mga hawak-hawak na mga illegal na puputok o gagamit ng illegal na puputok. Sila na po mismo ang magsabi. Ang sa atin po dito, dapat po lahat tayo may pakialam. Huwag po nating inaatang lamang ito sa balikat po ng inyong otoridad. Napakadami po nating tao dito sa lungsod ng Maynila. Ang kailangan po natin dito yung tinatawag nating
meron po tayong malasakit sa bawat isa. Oo. So Major Ines, masasabi nating mas marami yung pasaway ngayon? Hindi naman natin masasabi Mas ito, marami Ma'am Raya. Nakita po natin marami na pong gumagamit ng mga alternatibong paingay. Sabi nga natin yung mga, pwede naman po natin talagang salubungin ng bagong taon na masaya, maingay, pero ligtas. Kaya nga po, sabi nga natin, tinutulak po natin sa kanila na instead na gumamit po sila ng mga illegal na paputok, gamitin po nila yung mga turotot, mga kaldero dyan, mag-ingay po kayo. Exactly. Nang sabi natin, maitawid natin yung bagong taon ng ligtas at hindi po nakukompromiso yung mga ari-arian dito po sa ating lugar. Sir, speaking of yung sa Tondo, Maynila, yung nangyari dun sa bata, ano po ang update dun sa investigasyon nun? Yes, Ma'am Raya, Sir Gigo, meron po tayong person of interest doon at nung nakarang araw nga, iniimbitahan natin sila dito sa ating punong himpilan para magbigay po sila ng paglilinaw pero hindi po sila tumugon dito. Ganun pa man po, dahil po identify naman natin sila, sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo base po dito sa nakita natin at base po sa lalabas na investigasyon doon po sa maaari nilang kaharaping kasong kriminal. Ano po ang naging papel nitong POI na ito, sir? Para Nakita po natin, Ma'am Raya, Sir Gigo, sila yung mga nagdala ng paputok doon na napulot naman itong dalawang bata natin. Nakalaunan po, yung isa ay namatay at yung isa naman po hanggang ngayon ay nasa Jose Reyes Hospital pa rin po. Sir, anong identity nito? Taga dun ba? Lalaki? Binatilyo din? Babae? Yung Resident? mga person of interest po na binabanggit ko nung nakaraan, ay mga taga doon lang din po sa lugar na yon. At kilala na rin po ng mga residente doon. Kaya sa atin po dito, binigyan po natin sila ng pagkakataon para po magbigay linaw dito pero hindi po sila tumugon. Ganun pa man po, kung makakahanap po tayo ng mga higting bigat doon po sa mga reklamo sa kanila, isasampa po natin yung kaukulang complaint sa kanila dito po sa tanggapan ng Tagausid sa lungsod ng Maynila. Sa ngayon po, ilan ho ang itinuturing na POI doon sa nangyaring insidente? Base po sa mga nakalap natin ng mga report doon sa mga kuha ng CCTV, 5 individual po ito. 5. Grabe, no? Oo. So, bali sir, sila yung nagdala nung paputok, naglagay doon? Totoo yun, Ma'am Raya, Sir Gigo. Nakita po doon sa CCTV na nung madaling araw po yun, ng linggo, sinubukan nilang paputokin. Ito pong, ang tawag po natin, parang ang klase po ng paputok ngayon ay Goodbye Bin Laden o Goodbye Philippines. Malakas ka. Unang-una po, nung sinubukan po nilang paputikin, hindi po ito nag-explode. Meron lang pong pag-whistle to pero hindi po tumuloy. At pagkatapos po ng ilang minuto, yung isa naman po uli ang sinubukan nila pero ganun pa rin po ang nangyari. Kaya ginawa po nila dito, binuhusan po nila ng tubig at iniwan po nila doon sa lugar. Kung saan po, ito po yung mga napulot ng mga bata nung gabi na naging dahilan naman po ng pagsabog. Ayun, grabe pala talaga, no? Talagang dapat hindi talaga tayo bumunta sa ganong destinasyon. Yung mga tipong alam natin may mga paputok o kung ano man, wag pulutin o iwasan. Pero syempre, pinaka-importante pa rin dyan, huwag tayong bibili, huwag tayong gagamit ng mga illegal na paputok. Kasi ito nga talaga, yung maaaring maging resulta nito. Talagang di maiwasan yung mga malalang sakuna dahil nga sa illegal sila. Oo. Tama kayo dyan, Sigo. Kaya nga sabi nga, we discourage yung mga magpupulot ng mga hindi pumutok ng mga firecrackers. Napakadelikado po nito. At sabi nga po rin natin, ang kausap po yung ating mga taga-EOD. Alam niyo po, nagkakaroon po ito ng chemical reaction pag nabasa, tapos natuyo, nagiging malakas po ang pagsabog nito. So hindi pala sir parang guarantee na kapag binasa mo yung paputok, wala na siyang, kumbaga, wala na siyang bisa. Hindi na Oo. siya, tama ba sir? May chemical, ano pa pala siya, may ibang effect. Tama po kayo, Sir Gigo, Ma'am Raya. Kaya nga po nangyari yung pagsabog doon na kinadisgrasya ng dalawang bata na kinamatay ng isa. Sabi nga po sa atin dito, ang nangyari po doon, binasa po nila ng tubig, madaling araw po ito, at dahil maghapon naman po na mainit, natuyo po yung paputok na ito, at na-flat po ito, ibig sabihin mas naging compressed po. Kaya po dahil doon, nung nasindihan ito ng mga bata, nakita po natin napakalakas po talaga ng pagputok. So mas malakas yung naging impact. Oo. Delikado pala yun, no? So Grabe. talagang, paano sir yung tamang pagsira? Disposal through burning po. Meron po tayo mga... So kailangan mo talagang sunugin at talagang
paputukin, pasabugin. Pero dahil illegal siya, surrender na lang siya. Kasi yun nga, may epekto nga siya na di natin alam kung malakas ba ang Oo. pagsabog o kung ano. Mahirap talaga. Oo. Yes po, yun po yung ginawa po nung ating NCRPO nung nakaraan. Kung saan po, nagkaroon din po sila ng, sabi natin, pagsira nito mga illegal na paputok na nakuha po natin. Katulad po ng binabanggit natin, ito po yung nakalagay sa ating IRR ng Memorandum Circular ng PNP kung paano po dinidispose po ito ng tama. Yes po. Sir, last na lang po, no? Ano po ang paalala natin ng MPD sa publiko tungkol po sa ligtas sa paggamit ng paputok sa mga darating pa po na bagong taon? Unang-una, Sir Gigo, hindi po tayo nagkukulang sa ating mga public advisories. Lahat po ng tungtungan ginagamit natin para makarating sa ating mga kababayan yung ating mga paalala. Patuloy po tayong nag-iisip ng iba't ibang pamamaraan kung paano po maitatawid po natin ang pagsalubong sa bagong taon ng masaya, maingay, ngunit ligtas. Marami po tayong alternatibong pamamaraan para salubungin natin ang ating bagong taon ng ligtas po at hindi po nakukompromiso yung buhay at ari-arian ng bawat isa. Major Ines, isisingit ko na rin yung preparasyon ng Manila Police District sa traslasyon ngayong darating na January 9. Yes, Ma'am Raya, handang-handa na yung Manila Police District dyan kung saan marami na po tayong ginagawang pagkilos. Meron na po tayong mga intercoordinating conference, nagkaroon na rin po tayo ng press briefing nung nakaraan. At sabi nga natin, all is set na to pero hindi po tayo nagiging kumpiyansa dito. Sabi nga natin, dapat po walang puwang na magkamali tayo sa paglalatag ng seguridad. Mahigit kumulang 15,000 po mga security forces ang gagamitin natin dito. Galing po ito sa iba't iba nating region, katulad po ng Region 4A, Region 3, yung NCRPO po natin, yung mga district po dyan, tutulungan po tayo. Hindi pa po kasama dyan yung iba-iba pa pong national government agency na taon-taon po tumutulong sa atin. At syempre, ganun na rin po yung mga ihos ng simbahan na tutulong po tayo dyan. Nung nakaraang traslasyon po, naitala po natin mahigit 8 milyon ating mga kababayan, yung mga deboto po, ang nag-participate po dito. Ngayon ho, ilan ho ang inaasahan ng MPD? Yes, inaasahan natin na tataas pa po dyan o sabi nga natin ang mahalaga po dito, yung ating pong pambansang pulisya ay handang-handa na po sa paglalatag ng seguridad. Lahat na po ay ginagawa natin para sabi nga natin, masabi nating magiging matagumpay po ito. At naniniwala po tayo, Sir Gigo, Ma'am Raya, kung naitawid po natin nung nakaraang taon dito ng ayos, may tatawid din po natin siya ngayong taon. Major, ano yung naging challenges nyo last year? At paano nyo ito, kumbaga, susolusyonan para hindi na maulit this year? Challenges dyan. Unang-una po, nakita nyo po yung dami ng tao. At kung mapapansin nyo, parang wala na pong babagsakan ng karayom sa dami po ng mga tao. At tayo po patuloy na nanawagan sa pamamagitan po ng iba't ibang tungtungan. Yung mga paalala po natin sa ating mga kababayan, yung mga dadalo po dyan, ano po ba yung ating mga ipinagbabawal na dyan, na ibanggit na po natin yan. At ginadrambit po natin yan sa iba't iba pa nating social media account para marating pa natin yung ating mga kababayan. 80 million po ang ating mga social media users na nakikiusap tayo, na i-share nyo po ito para po malaman din ng ating mga kababayan. Major, may mga pagbabago ba sa security measures na inilatag nyo? Mas mahigpit ba ngayon? Yung ginagawa natin dyan, ma'am, kung ano yung nagawa natin nung nakaraan na naging matagumpay, ganun din yan. Dadagdagan lang natin, magkakaroon lang tayo ng adjustment na konti. Pero ganun pa rin naman po yung gagawin natin dyan. At sabi nga natin, sinisigurado natin na walang puwang na magkamali tayo sa paglalatag ng seguridad. Taon-taon po na natin ginagawa. Sabi nga, yung mga Police Manila parang muscle memory na ito. Tatagal na rin naman natin na sabi nga natin, nagkakaroon tayo ng ganitong mga malalaking event. Ay hindi na po bago natin ito. Wala pong markadong pula ang mga kalendaryo ng mga Police Manila. Oo. Sir, sa pagkakaalala, yung inabot nga ng ilang oras yung last year bago natapos po yung hanggang sa makapasok po ulit yung andas? Nung nakaraan, base po doon sa nakuha nating report, kung hindi po ako nagkakamali, nung nakaraang taon po, parang mga 20 hours po yung ating tagal ng posisyon. 20 Pero mas hours. maaga po naman nung 2024. At inaasahan po natin ito na magawa po natin. Sabi nga natin, ang mahalaga po dito. May target ba kayo ngayon, sir? Ang sa atin po, ang target po natin dito, yung safety and security ng mga deboto natin at syempre yung timbulan ng Laya at Diwang Dakila.
Yun. Sir, may signal jammer din ba, sir? Katulad din ng dati, magkakaroon ng signal Sa ngayon jam? po, wala po tayong nakukuhang impormasyon tungkol po kung meron po magkakaroon ng signal interruption or part po kasi ito ng security Yes, ng... pero usually, sir, di ba may ganon? Hindi ko siya masasagot, Ma'am I understand, Raya. sir. Pero, sir, baka may monitored bang threat habang papalapit po ang January 9? Wala po tayo natatanggap na seryosong banta, Ma'am Raya. Pero gaman pa man po, pag makakatanggap po tayo niyan, hindi po natin ikikipit balikat, magkakaroon po agad tayo ng assessment evaluation. Ayun. Baka partner may paalala si Major Sige. Ines sa mga deboto at iba pang pupunta po sa Quiapo sa January 9. Sir, nasa inyo po ang pagkakataon. Yes po, paalala po sa ating mga kababayan na pupunta po rito at magpa-participate po dito sa taunang ating tinatawag nating traslasyon. Patuloy po tayo nakikiusap na sumunod po kayo doon sa mga tagubilin ng simbahan at ng inyong otoridad. Kami po ay nandiyan para bantayan po yung tinatawag nating peace and order, kaayusan po ng lugar. At makakaasa po kayo sa ilalim po ng aming punong taga-timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, na lagi pong mabilis, nararamdaman at dekalidad po ang ibibigay naming serbisyo. Yes po. Sir, tanong lang po no para po sa mga lalahok po sa January 9 po. Ano po yung mga dapat, hindi dapat dalhin? Ano po mga pwede nating ipaalala po sa mga kababayan nating pupunta? Meron po tayong mga nailabas na natin ng mga paalala sa ating social media account. Isa na nga po dito, kung kayo po ay meron pong nararamdaman, may sakit po kayo, wag na po kayong sumama dito. Ayun. Yung mga minor de edad, yung ating pong mga, sabi nga, yung mga bata, wag na po sumama. At una-una po, bawal po doon pumunta pag kayo po ay mga nakainom. Nakikiusap po tayo dyan. At siyempre po, bawal din po yung magtakip tayo ng mga mukha natin. Subyaro, bawal po dyan for security reason. At bawal din po tayo magdala ng bag. At kung hindi po natin maiwasan yan, ang dalhin po natin yung transparent. At siyempre, bago po kayo pumunta dyan, dahil alam naman po natin talaga na matagal po yung ating prosesyon na yan, uminom po kayo ng maraming tubig. At marami naman po tayong may mga medical team na nakaikot po doon po sa mga dadaanan na yan. Ang sa atin lang po, nakikiusap tayo sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong mapapansin na mga kahina-hinalang individual, base po sa kanilang presensya at galaw, ipagbigay alam niyo po agad sa inyong otoridad. Or gumamit po kayo ng numerong 911 at makakaasa po kayo sa kagyat nating aksyon. Yun. With that, sir, maraming salamat po. At Happy New Year. Happy New Year po, sir. Happy New Year, Sir Gigo, Ma'am Raya. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director at ang aming District Director, ang aming punong taga-timon. Isang mapagpalaya at kalmadong umaga po sa inyong lahat. Yun. Salamat, sir. Yan po si Police Major Philip Ines, ang spokesperson ng Manila Police District.